sa kanya pong buhay. Nakatakot na Parang may papa-approve ka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po yung makaharap kayo sa hapong ito. And in behalf of our Elder Rudy Laguador and the Apprentice Elder Roy Carillo, pinapaabot namin yung aming pagbati sa inyo sa ika-Michael Jordan na anniversary. Okay, sa ika-23 taon ng inyong pagdiriwang at kasama na rin yung aming mga churches sa Pila at sa Aplaya, isang masaya, mabunga at mapaghamon na anibersaryo sa inyong lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ako po ay inutusan ng inyong pastor ng isang topic na hindi ako pinatulog ng maraming linggo. Ang hirap ng topic. Okay? Okay, so anyway, ang ating title ay yung main theme nyo ay Called to Eternity. Okay? Tinagalog ko siya at ginawa kong tinawag tungo sa walang hanggan. Sapagkat yun naman talaga ang plano ng ating Panginoon. Ang pananampalatayang Kristiyano po ay mayroon dalawang layon, mga kapatid. Una, iligtas yung napapahamak. At pangalawa, ganapin yung mga iniligtas. Okay? To save the lost and to mature the saved. Yun po yung layunin ng church, no? At sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, ay napapabilang tayo sa mga anak ng Diyos. It's only when we become one with the Lord Jesus Christ that we become believers. Okay? Not attending the church. Okay? Not graduating from SO. Ang dami kong nakita. Tagal ko nang namamastor. 35 years na. Daming graduate ng SO. Sowing ang buhay. Okay? Hindi naman lahat naging worker. Tama po ba? Baka sa amin lang. Baka dito 100% perfect. Sa amin, ang daming gumraduate, di naman naging worker. Okay? Because inilagay nila yung kanilang pananampalataya sa kapirasong certificate. At ginawa nila itong medalya na para bang yun na yung buhay nila bilang Kristiyano. Hindi po, mga kapatid. Okay? Ang buhay Kristiyano ay patungo sa walang hanggan. Amen? Hindi po nagsisimula at tatapos sa pagdalo-dalo, okay, pagsayaw-sayaw, pagtugtog-tugtog, lahat po yan mga instrumento papuntang walang hanggan, mga kapatid. Kahit po yung ating pangaral, pagtuturuan, okay, lalo na napakasipag ng ating General Overseer. Walang tigil, magturo, turo. Okay, kaya tayo yung mga dakilang manunuro, mga kapatid, ano? So, ang kaligtasan ay simula pa lamang ng lakbayin ng isang mananampalataya. When we got saved, the journey started. It did not end, mga kapatid. Okay? Ang paglago, pag-unlad, at pagiging ganap ang siyang panghabang buhay na hakbangin sa ating buhay. So, meron na tayong 23 years sa Antipolo. Diba? At balita ko, mag-outreach kayo. Okay? Doon naman sa Uncle Polo. Ano? Tapos na yung auntie, no? Kay uncle naman. Okay? So, mag-outreach kayo, no? Aabot pa ng higit na marami, mga kapatid. Ang pananampalatayang Kristiyano po, mga kapatid, na may dalawang layunin ay upang iligtas ang mga nawawala at upang iganap, immature yung mga naligtas. Sa dalawang layunin yan, umiikot ang buhay ng iglesia. Okay? Na tinawag ng Panginoon. Sa dalawang layunin ding ito, ang dapat na pinaglalaanan natin ng iba yung lakas, iba yung panahon, at iba yung paggastos. Sabi natin, paggastos. Lahat po yan, mga kapatid, yung ating pagsisikap. Magpa-planning na naman, nakapag-planning na ba? Yung mga ministry at mga departments. Okay, magpa-plano na naman para planuhin yung hindi nagawa last year. Ganun ba ang plano? Okay? Ay, hindi po natin nagawa this year, Pastor.
gawin natin next year. Ay, kung hindi nyo po nagawa this year, hindi nyo na po magagawa yan. Ibig sabihin, hindi siya angkop at di na napapanahon. Kailangan pinag-iisipan. At dapat umiikot sa pagliligtas ng nawawala at pagmamature ng mga miyembro. Sapagkat if we fail reaching the lost, and if we fail maturing what we have in the church, then everything that we will do will become useless and pointless, mga kapatid. Ano? So, dapat, mga kapatid, dapat silang turuan at sanayin. Sabihin natin, turuan, sanayin. Yan po yung dapat ginagawa. At lalong hindi rin katanggap-tanggap na sinasabi ng mananampalataya na siya ngay lumalago, ngunit hindi naman nagsusulong ng gawain at di naman nagtatanim ng iglesia. Alam po, yan yung greatest deception of the devil sa mga churches. Okay? Paliligayahin niya tayo dito sa loob. Okay? Pararamihin niya rin sa loob. Naintindihan niyo po? Hello? Payayamanin din niya sa loob. Pero hindi niya pababayaang lumabas. That's the greatest sin of many churches today. Naging kampante sila at satisfied of being together. And isinantabi nila yung greatest commission na binigay sa kanila. Ano yun? We must never be together forever because we have to go. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ang sarap sana kung magkakasama tayo habang panahon. Pero naisip niyo ba yung isang pamilya na hindi nag-asawa yung mga anak, sila hanggang mamatay? Patay ang lahi. Tama po ba? At kapag yung church natin, okay, tayo lang forever, together forever, masaya naman. Amen? Di ba ba? Masaya. O, di ba? Masaya naman. Kaya lang, yung saya na yun, artificial siya. Because yung calling ng church is to go and make disciples and plant churches, mga kapatid. Naintindihan po, mga kapatid? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, titigan mo, ngitian mo yung katabi mo. Masarap ito, mga kapatid. Titigan mo, ngitian mo. Sabi mo sa kanya, ayoko kitang makasama habang buhay. Amen? Kasi hahayo ako. Kung ayaw mo, bahala ka. Amen? Ako, susunod ako kay Lord. Kung gusto mong maiwan ka. Hello, mga kapatid. O, tingnan mo ulit. Ayaw na niyan tumingin. Naintindihan mo natin? Hello? Masarap yun, mga kapatid. Don't get me wrong. Ang sarap. Ako gusto ko lagi na makita kayo upang tayo magkasama-sama. Pero hindi po yun ang layunin ng Diyos. Amen? Fellowship is sweet, but there comes a time that we have to leave and plant other church and plant other simbahays and plant other Jesus first, mga kapatid. Amen? So, ang layunin ito, ang siyang naghahatid sa atin sa pagkakaganap ng ating katawagan. Without doing this, we will be happy, yes. We will be contented, yes. But we will never grow, mga kapatid. Mababansot yung ating pagiging iglesia. Amen? Lahat ng income natin, gagastos lang natin sa panloob na layunin. Magpapaganda tayo ng center, o kaya kung malaki na, bibili tayo ng lupa, magtatayo tayo ng Babel. Hindi naman. Hindi. Building, katunog naman, building, Babel. Amen? Pag yung tinatayong worship center, ay tinatayo pa lang, ang tawag doon, building. Pagka naitayo na, anong tawag doon? Ito po, anong tawag dito? Hindi po, built. Amen? Building in the process. Pag tapos na, built. Itong church natin, built. But we must keep on building. Mga kapatid. Naintindihan po? Saan ba nag-uugat yung pananampalatayang Kristiyano? Yung lakbayin natin bilang Kristiyano, saan ba patungo yan? Tingnan po natin yung 2 Korinto. Ayan. 2 Korinto 5:17. Okay? Kung kita nyo po, dahil talagang ginawa ko yung ganyang font, pang senior citizen. Okay?
Kaya yung mga pumipikit-pikit ng ganyan sa malayo, kitang-kita po. Tama po ba? Lahat po ng senior, magsabi ng amen. Maraming senior dito, pastor. Okay? Pag umorder kayo ng Jollibee, puro may ID yan. Puro may discount yan, kapatid. Ano ang sabi? Kaya't, isa, dalawa, basa. Kaya't, kung... Ayan, siya'y bago. Sabihin natin, bago. Hindi po bigo, kundi bago, mga kapatid. Amen? We must live our lives as victorious as the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po tayo bigo. Tayo ay bago. Tabi mo. Tingnan mo kung mukha ba yung bago o bigo. Mukhang bago? Siyempre, anniversary. Next year kaya, mukhang bago pa rin? Amen? Hello, sa prayer request natin. Lihiman pagkatagumpay eh. Pagka humihiling ng trabaho, Pastor, pag-pray niyo po, matanggap ako sa trabaho. Nung matanggap, wala na eh. Walang pagpupuri. Meron ba sa inyo nagbalik? Pastor, ako po si sister ganito. Pinag-pray niyo ako na sana matanggap ko sa trabaho. Praise the Lord. Salamat po sa mga prayer warriors. Tanggap na po ko sa trabaho. At dahil po dito, Pastor, sa unang sweldo ko, magpapapansit ako. How many Christians would think that way? Wala eh. Pag answered prayer na, kanya na lang eh. Amen? O halimbawa, di ba, Pasko ngayon? Di ba, nagbigayan ng 13th month? Naramdaman ba ng church yung tithes ng 13th month nyo? Yan ang problema. Amen? Kung natanggap nyo na at di naramdaman ng church yun, then something's wrong with your tithing. Kaya dapat po yung church, pagdating ng December, lumalaki yung collection eh. Because lumalaki yung blessing. Amen? Sino mga tabi mo? Sino mga tabi mo? Ikaw Narinig mo si Pastor, ha? Okay, ito yung ngiti ni Pastor Perdi, ang ganda ngayon. Sabi niya, lalaki yung collection namin. Amen, mga kapatid? At mas malaki yung collection, mas mabuti para sa church. Bakit? Marami kayong magagawa sa ministry. Hindi naman po yan inuuwi lang ng isang pastor. Amen? At least sa Jesus First, ang higpit natin pagdating sa pinansyal. Yung bookkeeper nyo, alam nyo yan. Amen? Yung bookkeeper nyo, alam nyo yan kasi panaysit ako doon sa group namin. Sabi si pastor, naninita na naman. Hello, mga kapatid? So, makita po natin, hindi katapusan ng buhay Kristiyano nung siya'y ma-born again. Sapagkat kung tayo'y kontento sa padalo-dalo lang, mga kapatid, paawit-awit lang at panood-nood lang, hindi po nagaganap yung layunin ng Diyos para sa atin. Mga kapatid. Okay? Yung mga pagka-dumami yung mga Kristiyano na hindi lumalago, mga kapatid, dadami po yung church member, but hindi. Pero dadami rin ang problema nyo. Sasakit ang ulo ni pastor. Bakit? Kasi ang layunin ng Diyos hindi lang magparami ng miyembro, kundi magpalago ng iglesia. Naintindihan po natin, mga kapatid? Amen? Kaya nga yung mga walang ambag sa church, sabi natin, walang ambag. Marami yan. Amen? Lahat ng walang ambag, magsabi ng amen. Hindi po ako titingin. Ha? Yung mga walang ambag sa church, sila yung wala namang ginagawa, pero ang daming hinahanap. Narinig niyo ba yan? Meron dito yan. Amen? Meron. Amen? Mga kapatid, sila yung walang ginagawa, pero panayampo na. Mukhang sa amin lang meron nun, ha? Sila yung ayaw magpaturo, pero pag nagpipreach si pastor, sinasabi niya, mali. Mali si pastor doon. Nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba tulad nung ginawa ni Pastor Perdi, yung pinipreach niya?
Tapos sasabihin mo sa isang iglap, nadinig mo first time, linggo na umaga, sasabihin mo, mali si pastor. Ay, kapatid. Amen? Magpaturo ka. Magpa-disciple ka. Mag-sow ka. Sino rito ang graduate na ng School of Workers Module 1? Taas mo yung kamay. Pastor, ang dami pang hindi. Amen? So I challenge you, mga kapatid. Kung nais yung makarating sa walang hanggan, trabahuhin natin ang ating kaligtasan ngayon pa lang. Amen? Kasi kung hindi yung sisikapin yan, mga kapatid, mabibigo po tayo sa ating inaasahan. Okay? Kaya nga po mga kapatid, sa church, sabi natin church, sa JF Antipolo. Alam mo ba, pastor, marami kang miyembrong kontraktor? Hindi mo alam. Marami kang miyembrong kontraktor, yung kontra ng kontra. Amen? Hello, magpo-programa yung church, pagpapawisan sila, magpaplano sila, tapos yung mga tao, yung mga miyembro ayaw sumama, kontra ng kontra. Hindi, kayo lang. Basta ako, pastor, kasama niyo ako dyan. Ha? Kasama? Asan ka? Amen? Hello, timing tabi mo. Mukha bang kontraktor? Ha? Kontra ng kontra. Amen? Linggo-linggo nakikinig ng preaching pero ayaw maniwala, ayaw sumunod. Mga kontraktor kayo. Amen? And let me tell you this, you will be a good senator. Mga kapatid, mahilig kumontra, ayaw naman maglingkod. Sa malayong-malayo yan sa plano ng Panginoon. Sabi nga sa Roma, ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Ito yung pinakabuod ng ating pagsisikap, maging katulad ni Kristo. Sabihin nga natin, maging katulad ni Kristo. Isa pa, maging katulad ni Kristo. Sabi diyan, wala na yung dating pagkatao. Siya'y bago na. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos, tayo'y maging katulad ni Kristo. Eh, tingnan niyo yung mga kabataan ngayon, hindi mukhang Kristo. Mukhang ensaya. Ensaya! Hello? Maglalakad sa kalye, wakwak yung mga maong. Parang hindi katulad ni Kristo. Hello? Pasensya na ha, mga batid ha? Hello? Nakikiuso sa uso, pero ayaw maging katulad ni Kristo. Amen. Yuyuko, kita yung tatak ng brief tsaka panty. Buti sana kung original eh. May bira na magsuot ng original, lahat imitation. Amen? Gustong-gusto nagsusot ng imitation, pero ayaw i-imitate si Kristo. Mga kapatid. Amen? Kapag nakita mo, kahit yung Facebook niya, silipin niya yung Facebook ng mga kapatid. Okay? May nakikita pa ako na pagka nilike mo ito, yayaman ka. Ano yun uli? Ang daming nauuto. Ang daming kapatid naglalike. Bakit? Have they lost their minds? Amen? Don't they like the blessing from God that they want the blessing of Facebook? Mga kapatid? Hello? Tingin ka tabi. Sige, like pa more. Mga kapatid. So, habang tayo'y lumalago, habang tayo'y naglilingkod, habang tayo'y humahayo, habang tayo'y nangangaral, habang tayo ay uminom ng tubig, habang tayo ay sumasama sa gawain, mga kapatid, lalo tayo nagiging katulad ni Kristo. Amen? At kung hindi ka tumutulad kay Kristo, di ka sumasama sa mga gawain ng Panginoon. Sabi ng Bible dyan, ang ganda. Bad company corrupts good character. Sino ang kasama mo lagi? I'm not talking about music practice every now and then. I'm talking about who are the people you are with most of the time.
I'm not talking about you attending the simbahay or Bible study. I'm talking about when you go out that door. Paglabas mo sa pintuan yan, sino ang kasama mo? Sapagkat kung sino ang kasama mo, yun ka magiging. Amen, mga kapatid? Kaya sabi ng mahal kong tiyahin na nag-alaga sa akin, nag-aruga sa akin, sabi niya, Do, kasi laking tiyahin ako eh. Ano ko, spoiled brat. Amen? Ako ay laki sa layaw, Jeprox. Okay? Sabi niya sa akin, Do, sabi niya, hindi ko na gusto yung nakikita ko sa'yo. Sabi ko, ate kasi sa Bulacan, ate, ditse, dikong, okay? Ate, sabi ko, ano naman problema sa akin? Sabi niya, kakasama mo sa mga kaibigan mo, natututunan mo nang gawin yung mga ginagawa nila. Kakasama mo sa mga kaibigan mo, kung paano sila magsalita, ganun ka na rin magsalita. Kakasama mo sa mga kaibigan mo, kung paano silang sumagot, ganun ka na rin sumagot. Kakasama mo sa mga kaibigan mo, natuto kang syumat ng tequila, natuto kang mag-bar, natuto kang, ayoko na, awayin niyo na ako niyan. Amen? Hello? Ganyan po nagsisimula yan. Mga kapatid, sabi, wala namang masama na subukan. Minsan lang naman sinubukan ni Ebang kainin yung bunga, kapatid. Minsan lang din yon. Amen? So, huwag yung babanatan ng Diyos na paminsan-minsan, Lord, di naman masama. Kapatid, kapag yung minsan na yon ay makapagpapakasala sa'yo, delikado yung minsan. Amen? So, bad company corrupts good character. Kaya kung ating pag-uusapan, yung pagiging bago, mga kapatid, ito'y mahabang lakbayin at proseso. Do you know how God tried His best to mold Israel? Yung biyaheng ilang araw lang dapat papuntang Promised Land, nilakbay nila ng napakaraming taon. You know why? Because they never learn. Tingnan po natin yung buhay natin. Paikot-ikot lang. The same problem over and over again. The same na pagbagsak over and over again. Hindi na natin natutunan. Alam niyo po, pag nagdadrive ka, sino po mga nagdadrive dito? Ng bump car? Hindi, sasakyan talaga. Pagka may isang lubak, nalubak ka ng isang beses, ang tawag doon, disgrasya. Tama. Pag bumalik ka, nalubak ko ulit, ang tawag doon, nalimutan. Pero kung pag dumadaan ka doon, araw-araw, at lagi kang nalulubak, ang tawag doon ay, o kayo may sabi niya, na? Hindi po sa bibig ko galing yan. Amen? Hindi po yun. Ang ibig sabihin nun, hindi na natin natututunan yung ating pagkakamali. Amen, mga kapatid? Kaya po yung mga kabataan ngayon, nakakapitong boyfriend, wala pang asawa eh. Yung mga iba, nakakapitong girlfriend, di pa rin nag-aasawa. Bakit? Kasi sa amin lang, nagkamali ako dun sa nauna. Ilan pa ang kailangan para hindi ka magkamali? Amen? Ibig sabihin ko nakakapito ka, hindi ka natututo. Hello? May asawa ka na? May boyfriend ka na? Dahil lang katabi tatay mo, kaya, kaya lang, yung katabi mo, friend lang kayo. Okay? Yan ang masarap pag pastor ka eh. Yung mga ganyan, hindi chismis ang tawag, sharing. Okay? So, mga kapatid, okay? So, kapag nalilipasan tayo ng init, kasi pagbago, naluluma din eh. Amen? Pag nalilipasan tayo ng init, mga kapatid, delikado yon. Ang dami ko natutunan sa tiyahin ko na nag-aruga sa akin. Sabi niya, Do, yung kanin, pag lumamig, ang tawag,
Ang galing nyo talaga. At para muling sumarap ang bahaw, ano ginagawa? Ang galing talaga. Pastor, bigyan ng jacket to mga to. Amen? At sabi niya, tandaan mo, okay? Kapag yung kanin lumamig, pakikinabangan pa yan, isasangag. Pero tandaan mo, kapag isinangag mo yan, may mga masusunog at di na pakikinabangan. Ganon ang buhay ng Kristiyano pag naglalamig. Pag nagpapainit sa uli, mararamdaman niya, daming sinusunog ng Diyos sa buhay niya. Kasi yung mga bagay na yon, kumapit sa kanyang pagkatao na hindi kailangan bilang isang Kristiyano. Amen po? So tapusin na natin, Brad. Mukhang kota na sila. Ha? Tapusin na natin. Okay, so, para pakinabangan tayo ng Panginoon, kailangan po natin. At dito po, gusto kong tutukan yung, balik mo muna, ate, yung word na kung. Nakita niyo yung kung? Kaya't kung. Amen? Ano yung ibig sabihin ng kung? Sa English, if. Kung. Okay? Bakit? Kasi conditional siya. Conditional po siya, mga kapatid. Kung nakipag-isang isang tao kay Kristo, kung God is not forcing you, amen? You will have to decide. Amen? God is not trying to fool you. You will have to make a decision, mga kapatid. Kung, sabi diyan, kung nakipag-isa ang isang tao kay Kristo, siya'y bago na. Sino yung mga bago na? Yung nakipag-isa kay Kristo. At kailan po siya makikipag-isa? Kung kanyang pipiliing magdesisyon na makipag-isa. Kaya po, pagka may nagpa-counsel sa akin dati, sabi niya, Pastor, gusto ko mong ligawin yung isa nating youth. Ikaw. Sabi ko, pero tandaan mo, once na niligawan mo yung babae, okay, pinapasok mo yung buhay niyan tahimik. Hello? Naintindihan po natin? Kasi, nung di mo pa siya nililigawan, payapa ang buhay niya sa magulang niya, sa pag-aaral niya, at sa mga pangarap niya. Pag pinasok mo yun, masasama ka sa mga priorities niya. At kung di ka marunong magdala ng relasyon, wawasakin mo yung babae. At maraming mga lalaki, okay, nanliligaw, hindi dahil mahal nila. Attraction lang kasi. Amen? Kaya ay, dumating yung crush ko, dumating. Ang cute. Ang cute daw. Panlabas. Di ba? Ang galing magdamit. Panlabas. Amen? Ang galing kumanta. Panlabas. Amen? Pero pag nakikilala na, hindi ko alam noon. Palamura ka pala. Panloob. Naintindihan po natin? Kaya kayong mga babae, sino kausap ko? Kayong mga babae, huwag kayong funny. Faniwalain. Kilalanin at litisin. Sapagkat, sabi dito, tayo'y bago ng nilalang. So kung makikipagrelasyon ka, pipiliin mo yung katulad mo ring bagong nilalang. Naintindihan po natin? Wag lang basta cute o pogi. Sapagkat yung ganda, sabi nung kanta, aanhin ko pa ang ganda ng iba. Dati, ginagandang yan. Maduduling lang ang aking mga mata, butas pa ang bulsa. Hello? At di ba, sabi ng mga matatanda, ingat lang tayong mga bata. Ayas. Ang kagandahan, tulad ng swerte, nawawala. Amen? Palagay ko, lahat tayo nagkakaisa doon eh. Nung pakasalan natin mga asawa natin, pang Miss Universe yan eh.
Amen? Ngayon, pang Miss Universe na, pero mukha ng alien. Pero mahal mo. Amen? Hindi mo pinakasalan yung maganda lang. Ang pinakasalan mo, yung mahal mo. So magbabago ang itsura, magbabago ang figura, hindi magbabago ang puso. Ganon din sa Panginoon. Maaaring magbago yung takbo ng buhay natin. Maaaring dumanas tayo ng mga pagsubok, pagdurusa, pero sa puso natin, daw magbabago kay Lord. Kasi pinili ko siyang mahalin dahil pinili niya rin akong mahalin. Love begets love. Kung anon tinanim, siya mong aanihin. So makita po natin mga kapatid, kung tayo nakipag-isa, tayo bago ng nilalang. Kaya madaling malaman yung nakipag-isa. Bakit? Kasi nagbabago. Sabihin natin, nagbabago. Parang yung anak mo galing youth camp. Sino itong mga magulang? Taas kamay. Magkakampi tayo dito. Galing youth camp, 3 days. Tapos ang ambagan, 2,005. Ang mahal. Tapos pag uwi, tamad pa rin. Parang ayaw mo nang payagan next youth camp eh. Amen? Tapos pagbalik, ang dumi pa rin sa bahay. Pagkatapos ng youth camp, pag inuutusan mo, hindi pa rin sumusunod. Walang nagbago. Amen? Tapos sasabihin niya, sa amin lang naman yun, mga kapatid, nung unang panahon. Magpapaawit sa church. Yung nanay niya umiiyak. Sabi nung katabi, anong ko ba't ka naiiyak? Bakit? Kasi yung anak mo, papaawit na. Worker na. Hindi. Ba't ka umiiyak? Dito lang mabait yan. Hello? Hello? You see? Madaling malaman yung tunay sa hindi. Kasi yung tunay, nagbabago. Uwi na yung magulang. Umiiyak yung bata, anak. Sabi nung pastor, ba't ka umiiyak? Next week, babalik din kayo rito. Sabi nung bata. Hindi, next week, babalik kayo rito. Di ba, daddy, mami, babalik siya next week. Kaya nalulungkot yung anak nyo kasi uuwi na siya. Okay, mamimiss niya yung Sunday school. Hindi po. Sabi, ba't ka umiiyak? Kasi pagdating sa bahay, demonyo na naman ang tatay ko, demonya na naman ang nanay ko. Oh, ganun ba? At kadalasan po, damay ako, tawag nila sa akin, demonyito. You see how change is very important sa mga Kristiyano? It affects even the youngest person, the youngest member in the family. That's why I challenge you mga magulang. Amen? Change must happen to parents so that change can be demanded to children, from children. Amen? You cannot demand change from your children if you yourselves are not changed. You cannot tell your children to serve God if you yourselves are not serving. You cannot command your children to tithe if you yourself is not tithing. Amen? Love begets love. Obedience begets obedience, mga kapatid. Okay? So madali yun. Tanungin niyo yung sarili niyo, magagalitin pa ba ako? Toyoin pa ba ako? Sis. Kaya daw tayo, si sister niya, may toyo na naman. Hello? Toyoin pa ba tayo? Magagalitin ka pa ba? Meron ka bang kaaway lagi sa church? Parang puro sa harap ang sumasagot, Brad. Next week, ipaupuin mo sa likod, ha? Okay? Kung sa opisina, nagbago ka ba? Pumapasok ka na ba on time? Hello? Hindi ka ba nagnanakaw ng supply? Uuwi, daming sign pin eh. Saan galing yan? Kung empleyado ka, matapat ka ba sa opisina? And let me tell you this, I discovered, alam niyo yung work from home?
Atin natin lang ha. And some of you will agree. May pinipindot sila dun eh. Tapos pag nakita mo yung monitor, umaandar. Lord, patawarin mo yung mga guilty. Sa opisina, nakikita nila yun. May movement, thinking na yung empleyado nila nagtatrabaho. Pero actually, nag-ML. I know it, and it's true. Do I hear an amen? Di ba? Anong tawag doon? Magnanakaw. Your company is giving you the right salary and you're giving your company the right services. Tapos sasabihin natin, born again ako. Born again ka? Hello? May nagbago ba? Amen. So, yung mga anak, hindi ka na ba pabalbal sumagot sa magulang? Ba't kayo ka sumagot? Lalabang ba? Hindi po! Parang lala. Sinabi ko po ba? Sinabi ko po ba? Ang daming anak, ganyan eh. Hindi raw lalaban, pero kumakasingal sa magulang eh. Amen? O tinan yung mga anak nyo ganyan, pagkakataon nyo na. Hello, mga kapatid. Tapos sasabihin natin. You know, this is what makes God angry. We don't change and yet we say we are born again. Change must happen to every born again. Amen, mga kapatid? Oh. Tama na. Kaya po, kung hindi nagbabago isang tao, isang malaking katanungan yung kanyang kaligtasan. Sapagkat ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, bago nang nilalang. It's either the Word of God is lying or we are lying. So who's lying? We are lying. As far as the Word of God is concerned, mga kapatid, nung tayo ma-born again, binago na niya tayo. Okay? So, simulan na tayo. Intro yun intro. Pastor, anniversary naman. Minsan lang ako pumunta rito. Inihanda akong preaching good for 3.5 hours. Pero kukunin ko lang ng 2 hours, Brad. Alang-alang sa'yo. Paano natin makakamit ang kaganapan ng ating katawagan tungo sa walang hanggan? Una, mabilis na po ito. Sa intro lahat nakabuhos yan. Okay? Una, ano una? 1, 2, 3. Hayaan nating lubusin ng Diyos ng ating katawagan. Anong po sabi ng Filipos? Nagpapasalamat ako. 1, 2, 3. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing maaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw. Sabi diyan, hayaan mo. Hayaan mo. Okay? Tingnan po natin next slide. Ayan, sabi diyan, anong relasyon meron si Pablo sa mga taga-Pilipos? Mga kapatid, yung mga taga-Pilipos, yan yung mga number 1 supporter ni Paul sa misyon. Pag nangangailangan si Pablo, hindi siya nagdadalawang isip. The Philippians always help St. Paul, si Pablo. Okay? Kaya ano naman ang kanyang ginagawa? Pinapadalangin niya sila. Tingnan po, nagpapasalamat ako sa aking Diyos, naaalala ko yan. Bakit? Because they have done great things for Paul. Amen? Isipin niyo yung mga contractor tsaka senador, try niyong i-pray. Ang hirap magpasalamat. Tama po. Bakit? Because they've done evil things. We know that. Amen? Di naman lahat. Kasi sa church, marami rin contractors. Okay? So sabi diyan, nagpapasalamat siya. Okay, tingnan po natin, no? Isa-isahin natin. Ano ba yung pagpapasalamat ni Pablo sa kanila?
Verse 5. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. I'm thankful because pinopromote nyo, sinusulong nyo yung mabuting balita. Amen? Did you ever pray for a brother or sister that way? Ang Lord, pinapanalangin ko po si sister ganito. Salamat po sa buhay niya sapagkat isinusulong niya ang pangangaral. Kukunti po yung gumagawa nun. Amen? Kaya hungkag na hungkag yung church sa evangelism. Bakit? Sapagkat hindi sila nagsusulong ng mabuting balita. Mga kapatid. Amen? Kaya nga tinawag siyang mabuting balita. Nung nagkaroon po for the first time ng Jollibee sa pila. Okay? Karatula pa lang ha. Talagang ang balita sa buong bahay. Magkaka-Jollibee na! Nagkakagulo. Bakit good news yun eh? Amen? Tapos lumitaw yung McDo. May McDo pa! Yo! Hello? Tapos nagsulputan na iba-ibang mga pagkain, may mga sangyupan. Amen? Lahat yung putok na putok sa pila. Bakit? Mabuting balita eh. Amen? What about our faith? Is it good news? Then, ba't hindi putok? Ba't di kumakalat? Ba't sa opisina natin, hindi pala lang born again pala tayo? Hello? Anong nangyari? Is it good news? Is it good news to be saved? Yes. But is it? I'm asking, is it? If it is, dapat pumuputok siya. Dapat yung excitement mo na ipaalam sa ibang tao, born again ako, niligtas, kanta kanina. Diba? Pinalaya ako. Ano yung sumunod doon? Pinagpala ako. Diba? Pinalapad ako. Hindi naman. Wala ba? Amen? Good news yun eh. The question is this. Is that a church thing only? Sa church lang binibigkas? O ipinapamahagi sa iba tulad ng mga taga-Filipos? Diyan tayo magaling. We always declare the goodness of God inside the church. But outside the church, we are just the same as other people. Kung ano yung ginagawa nila, yun din ginagawa natin. Kung ano yung kinikwento nila, hindi yung kwento natin. Where are the Christians? Amen? Nasaan ang mga born again? Lahat ng born again, magsabi ng amen. Paputukin nyo yan sa labas. Amen? Dito sa loob, hindi masyadong kagamit-gamit dyan because we all believe and share that God is worthy to be praised. But people outside, they don't know that. Amen? Hindi nila alam yun. Yung mga kaklase mo, hindi nila alam yun. Yung mga kamag-anak mo, hindi nila alam yun. Amen? Yung mga empleyado mo, kung bossing ka, hindi nila alam yun. They must know. And they will only know if Christians will promote the good news. Amen? Sabi natin, good news. 4:10. Hanggang ano oras ako? Ang Sister Son? Hanggang 6? Bitin yun. So, ano sabi ni Pablo? Kaya, pagdating sa verse 6, okay, tingnan mo buti ha, paano lang pinopromote yung good news? Mula nang ito'y kanilang tanggapin hanggang kasalukuyan. Hindi sila tumigil. Consistent ang buhay nila bilang Kristiyano. Sabihin natin, consistent. Mula nung tanggapin hanggang kasalukuyang sinulat ni Pablo to, tuloy-tuloy ang kanilang katapatan sa Diyos. Consistent. Amen? Kaya sabi ni Pablo, dahil consistent kayo, yung iba, lumulundag lang sa verse 6 eh. Hindi niya nakikita kung saan nag-uugat yung verse 6. Amen? Dahil consistent kayo, saan? Sa pagkikiisa, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, dahil tinutuloy-tuloy nito mula nung ma-born again kayo hanggang ngayon,
tuloy-tuloy pa rin. Natitiyak ko sa inyong mga consistent, sa inyong mga matatapat, sa inyong mga nagpupursigi upang isulong ang mabuting balita. Natitiyak ko. Basahin natin verse 6. 1, 2, 3. Natitiyak kong tiyak si Pablo? Tiyak si Pablo? Sila, tiyak. Amen. Bakit sila tiyak? Dahil consistent sila sa kanilang pananampalataya. Are we consistent? That's the other question na gusto kong bulayin natin sa mga, are we consistent? You sing praise and worship in the church. Do you still sing it outside the church? Is that still your music at home? Is that still your music pag ikaw lang nakikinig? Ano ba yung mga usong mga music, ano ngayon? Hindi, yung mga usong pinagagalingan ng music, yung pinakikinggan nila. Spotify. Is your Spotify also born-again music for you? Mga ganyan. Ano pinapakinggan mo? Ha? Ano pinapakinggan mo? Praise. Pakinig ka? Ako lang. Hello. So, dahil sila nagpapatuloy, sabi ni Paul, nakakatiyak ako, malulubos yan. Kaya nga mga kapatid, nagsisimula sa pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo ang buhay Kristiyano. Huwag nating wakasan yung sinimulan ng Diyos. Amen? Huwag nating wakasan. Okay? Sabi ng Panginoon, nung tawagin niya mga unang alagad, sabi niya, come, follow me. I will make you fishers of men. Who will make them? The Lord. And the Lord is not yet done in making all of us. We are still all in the process of being made, mga kapatid. Kaya wag nating wakasan yung sinimulan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yung sinimulan ng Panginoon, siya lang ang may karapatang ito'y ganapin at tapusin. Tayo, habang tayo nabubuhay, tuloy-tuloy lang. Amen? Sabi natin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. No? Nung sabi diyan, hayaan. Hayaan nating lubusin. Alam niyo yung word na hayaan? Nung ako po yung mga food poison, many years back, nagsuka ako, nag-LBM ako, hinang-hina ako. Dinala ako sa ospital. At doon sa ospital, ako po yung taong takot sa turok eh. Takot ako sa karayo. And that day, nakita ko yung mga karayo. Itutusok sa akin. Okay? Pero dahil sabi ko sa sarili ko, ito lang ang magsasalba sa buhay ko. Hinayaan ko yung doktor at yung mga nurse. Kahit anong gawin nila sa akin, okay lang. Mabuhay lang ako. Naintindihan niyo po mga kapatid? Yun po ang ibig sabihin ng hayaan. Hindi ka kokontra, hindi ka lalaban, hindi mo itatanggi. Mga kapatid, hayaan mo ang Panginoong gumawa sa buhay mo. Huwag mong kontrahin. Huwag mong labanan. Huwag mong questionin. Huwag mo siyang gawan ng, ang tawag doon, yung hirap. Yung kinukondisyonan mo ang Diyos. Amen? Lord, bless mo ko, pangako. Oh, don't do that. Amen? Hello? Because whether God blesses you or not, may pananagutan ka magmatapat sa Kanya. Amen? Hello? Lord, pagalingin mo lang ako. Really? Ilang beses ka na bang pinagaling ng Diyos? Dami na, di ba? Tumupad ka ba? See? Kapag tayo nangungondisyon sa Diyos, hindi naman natin tinutupad. Amen? Ang tugon sa pagsunod ay pagsunod. Period. Walang kondisyon. Naintindihan po natin? Bakit? Kasi kapag sumusunod ka sa Diyos, sagot ka niya. Amen po ba? O tingnan mo ang tabi mo. Kapag sumusunod ka sa Diyos,
makakaasa ka, sagot ka niya. Pero pag ikay sumusuway, hindi kanyang sasagutan. Naintindihan po natin? Parang ano lang po yan, parang pastors and missionaries ng JF. Magmatapat kayo sa missions office, sagot namin kayo. Ipaglalaban namin kayo, hindi namin kayo ilalaglag. Pero pag gumawa kayo ng kabuktutan, hindi namin sasagutan. Amen? Ganun din kayo sa inyong pastor. Pag sumusunod kayo sa mga elder, may mga elders sa kwala? Isa? Sino pong elder? Ikaw po, elder? Tayo nga ang elder. Talagang iisang tatak natin no? Elder. Elder Ray. Okay? Palakpakan natin si Elder. Alam niyo mga kalalakihan, asamin niyong mag-elder. Amen? Para dumali ang buhay ng church. Because more elders, nagiging mas stable yung church. Batid. Dalawa pa lang. Amen? Dalawa silang elder. Okay, so, lulubusin niya hanggang huling panahon, mga kapatid. Yung ating katawagan. Okay? Kaya tingnan po natin sa unang 1, 3, 2 hanggang 3. Okay? Sige po. Yan, sige pa. Bilis ko Sige pa. Ayan. Okay? So, sabi diyan, patuloy lamang ang pag-unlad ng pananampalataya habang tayo naghihintay. Sabihin natin, naghihintay. Ang sabi ni Juan, pagdating sa paghihintay ay ganito. Ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Anong ginagawa natin? Naghihintay. Ano ang katangian na naghihintay? Tuloy natin. Kaya't, 1, 2, 3, sabay-sabay. Kaya't, ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang. Anong ginagawa ng mga talaga naghihintay? Nagpapakalinis. Nagpapakabanal. Naintindihan po natin? Yung hindi nagpapakalinis, nagpapakabanal, hindi po naghihintay yon. Mga kapatid, amen? Hindi totoo. Kahit sabihin lang, sana bumalik si Lord, kukunin ka ba? Yun ang dapat kasunod na tanong dun Sana mag-rapture na, isasama ka ba? Dapat tinatanong natin para mag-isip siya. O nga, no? Sama ba ako doon? Hello, sana bumalik na ang Panginoon. Handa ka ba? Minsan mahuhusilin tayo sa mga salita Amen. Lord, I love you. Talaga ba? Ang daling sabihin nung I love you, Lord Amen? Pero talaga ba? Hindi ka nga makapagtapat sa Jesus first, tapos sasabihin mo, matapat ka sa Diyos. Yung mga kapatid mo nga nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Hello? Ako magtatanong, ha? Kuya, halika rito. Kuya, ha? Kuya, anong pangalan mo? Ronel po. Ronel po. Ronel lang po. Ronel lang po. May po. Ronel po. Ronel po. Gulungan nga usap, ha? When was the last time na may nabalita ang isang kapatid dito na nangailangan, dumukot ka sa bulsa? Hindi pa po. Thank you. Hindi nag-iisa si Ronel. Hello. We say we love the Lord. You could not even love your brother in the church. You say you will do everything for God. You cannot even share your meal to somebody in the church. That's foolishness, mga kapatid. Amen? Hello? Paano sabing mahal mo ang Panginoon? Hindi mo kakayang mahalin yung kapatid, naiinis ka pa. Ay, nako, nandyan na naman siya. Hello? Pakinggan mo. Nakakainis ka magsalita. Pakinggan mo. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. You cannot even love the unlovable in the church. Amen? Hindi mo nga madalaw yung isang kapatid na nangangailangan.
Tapos sasabihin natin, mahal natin ng Diyos? Sino niloloko natin? Tingin ba natin, di alam ng Diyos yon? So whenever we say we love God and we fail to love one another, anong ginagawa natin? Iniinis natin ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngak, 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 ngak. Amen? Magpapasko na. Meron ba kayong plano sa mga needy people nyo rito? May mga plano ba kayo sa mga senior? May mga plano ba kayo sa mga senior nyo? Ha? Ha? Thank you for senior po ako. So, paano nga ba natin makakamit ang kaganapan ng ating katawagan tungo sa walang una, hayaan natin ng Diyos. Let Him do His work. Amen? Pangalawa, sikapin natin idagdag ang mga kailangang sangkap. Bilisan natin. Tulad ng mga nabanggit kanina, mga kapatid, ang kaligtasan ay simula pa lamang. Kailangan nating tanggapin na kahit tayo na born again, hindi pa tayo ganap. Marami pa tayong hindi kaya, marami pa tayong hindi alam. Amen? Bakit? Kasi nung born again ka, kinantahan ka ng langit. Alam niyo kung ano kanta ng langit? Shoo! Maigsi. Ano yung kanta ng langit? Sabi ng langit, batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang may at intindihin sa church. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Buhay ay di ganyan. Ganyan talaga ang buhay. Lagi kang... di ba totoo? Pagkat ikaw ay bata, wala pang nalalaman. Pastor, halika rito. This is my favorite whenever I go to church. Okay? Makinig ka sa aking payo, pagkat musmus ka lamang nang malaman ng maaga ang mali sa katotohanan. You'll learn to listen from your pastor. Thank you. Hindi niya kayo lolokohin. Amen. Oo naman. Serious. Sige na, thank you. Hindi pa tayo ganap. Amen? Nung maborn na gan tayo, ang dami nating dapat malaman. Ang dami nating dapat matutunan. Maraming dapat idagdag sa atin na wala pa. At ano-ano yon? Bilisan natin, mga kapatid. Ano-ano yon? Okay? Lagpasan natin yan. Tinatin 2 Pedro, 1 hanggang 11. Start tayo sa verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Tinanggap ba natin lahat ng bagay? Opo. As far as God is concerned, there is no reason para mabigo tayo. Every reason para magtagumpay nasa atin. Bakit? Binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang tayo makapamuhay na maka-Diyos. Naintindihan po natin? Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito, binigyan niya tayo ng dakilat napakahalagang pangako. Ano yun? Yung tatanggapin natin yung kaluwalhatian at kanyang kadakilaan. Lahat pinangako ang meron nun. Amen? Kaya nung araw, usong-uso yung kantang I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. I think we have to sing that more often, mga kapatid. Amen. Babad sa presensya mo, babad! Ano yun? Amen? Tanungin mo mga miyembro, hindi nga alam yun eh. At ang tanong, babad ba talaga? Huwag na tayo maglokohan. Amen? It's hard to do that.
You need your elders and your workers na turuan kayo paano talagang bumabad sa Panginoon. Amen? Don't just sing those songs, even though they are beautiful and singable, and some of them danceable. When we choose our songs, we are discipling people. And you are given about 30 minutes to sing songs that will mold the minds and the hearts of people. Don't waste that opportunity. Choose your song wisely, spiritually, and godly. Mga kapatid. Amen? Yun na. Sa parang ito, verse 4, binigyan niya tayong dakila at napakahalagang pangako upang, ano daw? Para saan? Makaiwas kayo saan? Sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito. At upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, dahil saan? Dahil sa ginawa ng Panginoon. Amen? Sabi niya, idagdag niyo sa inyong pananampalataya. Now, dito nagkaka-struggle yung mga born again. Amen? You know why? Because they want to believe, kaya na nila. But the Bible says differently. Hindi nyo pa kaya. Kailangan nyong idagdag ito. Meron bang kailangan idagdag sa buhay ng Kristiyano? Meron. Meron man dapat idagdag? Okay. Ba't idadagdag? Kasi wala doon. Kulang siya. Ano yun? Una, sa inyong pananampalataya, the beginning of salvation, sa inyong pananampalataya, kung kayo'y ligtas na, sa inyong pananampalataya, sa buhay ng ligtas, idagdag niyo yung kabutihan. Kaya yung born again, lalo siyang bumubuti. Amen? Yan yung pag-uwi mo, sabi ng asawa mo, ba? Nangyari dito? Dati ito, nagluluto, pero halos mabasag yung mga kubyertos. Plang, plang, plang! Ngayon kumakanta pa. Siraan na yata ng bait to. Amen? Habang nagluluto, blessed be the name of the Lord. Tapos nagising ka. Dati pagkagising ko, sasabihin, tanghali na! Ngayon ka lang. Ngayon, paggising, gusto mong coffee, dear? Are you getting the point? We become better people. We become good people. Dumating yung nanay mo. Dati-dati duman, hirap na hirap doon sa dalalang pinamalengke. Ngayon, hindi na. Pag nakita, nadidibig yung tricycle o yung kotse o yung pintong bumukas, tatayo kasi, nay, ako na po. Amen? Sasabihin nanay mo, I like that. Is that being born again, anak? Opo. Sama mo ko sa church mo sa linggo. Gusto ko ring magbagong katulad mo. Amen? Ang sarap ng buhay pag kayo mga Kristiyano, silang pinakikitaan ng pagbabago at kabutihan. Amen? Tapos, sa inyong kabutihan, kaalaman. Yung Kristiyano, hindi siya nakukontento doon sa alam na lang niya ngayon. Amen? Gusto niya madagdagan yung kanyang, so mag-i-school of workers siya, atin siya ng prayer meeting, atin siyang Bible study, atin siyang Sunday service, lahat ng pwede niyang daluhan na mapagdadagdag ng talino at kaalaman sa kanya, aatinan niya. Amen? Tingnan tabi mo. Tingnan sa kanya, puro ka amen, ha? Nakalista sa langit yan, kapatid. Amen? Nakalista po sa langit lahat ng amen natin. Amen? Talagang dito lang malakas, brad, ha? Markahan mo, ha? Verse 6, sa inyong kaalaman, pagpipigil sa sarili. Now, we are improving. Hindi lahat ng bagay pinapatulan. Alam niyo po, lahat tayo natuturuan dyan. Wala pong perfect. Ako po, kailan lang. Nawala sa sarili. Meron akong binusinahan. Nawala yung pasensya ko eh. Amen? Pinagsisihan ko yon. Kasi, nung lumagpas na ako doon sa binusinahan ko, hinabol kami, motor yun eh. Kinat ako ngayon. Tapos sabi ko, yung mga ganyang galawan, alam ko na yan, babawi yan.
So, nagpatagal ako bago ako umuwi ng bahay. Pero alam ko, nagmamatsyag siya. Pagpark ko, pumark yung motor niya sa labas namin. Sabi ko, gaganti to. And during that time, I was repenting. Hindi ko sinabi sa misis ko, pero nagsisisi ako. Dapat pasensya pa. Dapat control pa. Amen? Because maraming bagay na pwede nating gawin ng out of control, pagsisisihan natin ng mahabang panahon. Amen po mga kapatid? Amen? Amen. Ano pa? Yung idagdag yung katatagan. Siyempre habang tumatalino ka, tumatatag ka. Amen? Pag hindi tumatatag, hindi matalino. Pag tumatatag, nagiging matalino. At yung ating pagiging makadiyos ay maidadagdag kapag tayo'y tumatatag. Okay? Ito pa. Verse 7, yung tinuturo ko kanina. O, basahin. 1, 2, 3. At sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ang sino mang walang malasakit sa kapatid, hindi makadiyos. Sorry. Okay? But we are trying to destroy the Tupperware in this church. Words are cheap. Action is better than word. Amen? Mamaya, ito niyo ha. Kayo ba'y nagpaluto ng pagkain? Ha? Yung bang mga nagpaluto ng pagkain, sila yung mga matatanda sa church? Sila yung nangasiwa? Sino nangasiwa sa food? Sino po nangasiwa sa food? Ha? Catering. O, pero sino nangasiwa sa catering? Siyempre, may coordinator kayo. Siya. Ikaw, ayaw mo umamin eh. Sa bahay, ganito po, no? Gigising yung anak, may pagkain na. Tama. Tapos, babangon na lang, tinatamad pa. Nakakailang sigaw si nanay. Baba na! Kain na! Tapos sahain ulit. Sinabi na! Baba na! Kakain na! Di pa rin. Aakit si nanay, siyempre. Ano? Di kita tayo? Tatayo, siyempre. Pero ibang lakad yan. Parang zombie. Tingnan niyo mabuti mga anak, pakinggan niyo to nang matuto kayo. Pinagluto no kayo, pinaghain na kayo, kakain na lang kayo, ipagliligpit pa ba kayo? Ipag-uhugas pa ba kayo? Amen? Hello? Kaya naman. Kaya ako minsan nabiro ko yung mga anak ko, gusto nyo ipagmuya ko kayo, lululunin nyo na lang. Hello? Sobrang K. Ano yung K? Katamaran, mga kapatid. Amen? So, dapat may malasakit tayo. Nagluto si nanay. Yung pinambili, tinrabaho ni tatay. Ang bag ko na. Ako na po yung magliligpit at maghuhugas, nay. Huwag na kayo dyan. Ako na po. Hello, mga anak. Gagawin, hindi gagawin? Mga magulang, mamaya po, bibigay ko yung cellphone number ko. Sumbong nyo lang. Okay? So, sabi dyan, kung, verse 8, nakita niyo yung kung? Kung ang mga katanging ito'y taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ba't nawawalan ng kabuluhan yung ating pagkakilala kapag hindi lumalago? Amen? Pag hindi nadadagdagan, hindi tumatalino, hindi bumabait, hindi nagiging makadiyos, sayang ang pagiging born again. Amen? Kaya maglagay kayo sa wall ninyo. Okay? 2 grupo. Okay? Lagay nyo. Grupo ng mga sayang. Grupo ng hindi sayang. Hello? Palagay ko, makukonsensya tayong lahat, mga kapatid. Tuloy natin.
Sabi niya sa verse 10, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niya ito, alin yon? Yung mga dinagdag. Okay? Hindi kayo matitisod. Ayun. Kaya pala maraming tisurin sa church. Sino yung mga natitisod? Yung hindi lumalago. Mahirap tisurin yung malago eh. Mahirap tisurin yung matatag. Mahirap tisurin yung mapagmahal. Mahirap tisurin yung mabait. Yung mga natitisod, yung mga pasaway. O no, kumonti yung amen. Sabi na, amen! Amen! Parang ako na tinataman. Amen, mga kapatid. Mahirap matisod yung busy sa ministry. Ang mga natitisod dyan, yung mga patingin-tingin lang. Pamasid-masid lang, madaling matisod yan. Pero yung naglilingkod, yung nagmamahal ng tapat sa Diyos, ay hirap matisod yan. Kaya makakita nyo, bibihirang pastor yung natitisod eh. Natisod ng lahat, si pastor nandiyan pa rin. Tama ba yan, Perdi? Ha? Amen? So gusto niyo yung di kayo natitisod? Magpakalago-lago tayo. At di kayo matitisod. Mapagbibigyan niyo lahat. Mauunawaan niyo lahat. Kaya mo magsakripisyo. Kaya mo unawain yung pagkukulang ng kapwa. Bakit? Mas mapagmahal ka eh. Mas napagbibigyan mo eh. Mas meron kang self-control. Amen? Di ka patol ng patol sa lahat ng issue sa church. Hindi lahat ng issue sa church pinapatulan. Iba hindi pinapansin. Amen? Sabi ng isang writer, the greatest way to defeat your enemy is to treat your enemy as if he does not exist. Pag lagi mo pinapansin yung papansin, hindi matatapos ang problema sa church. May mga bagay na hindi pinapansin talaga. Amen? Kaya habang pinapansin ka, kapatid, matuwa ka, mahalaga ka pa. Pag hindi ka nang pinapansin, malungkot ka, wala ka ng halaga. So may mga kailangan idagdag, napag-aralan natin. Next question tayo. Paano nga ba natin makakamit ang kaganapan ng ating katawagan tungo sa walang hanggan? Una, hayaan nating lubusin ng Diyos ang katawagan natin. Pangalawa, sikapin nating idagdag ang mga kailangan sangkap sa ating sinimulang pananampalataya. At panghuli, tuntunin natin na maging katulad ng Panginoong Hesukristo at dito at maging sa walang hanggan. Sabi ni San Juan dyan, sa 1 John 4:17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. There will be a time of judgment, mga kapatid. Alam ko nalulungkot tayo sa tinatakbo ng ating bayan sa ating panahon. Para bang yung mga masasama, wala nang hustisya. Amen? Para bang they can steal and steal and steal and will not pay for their wickedness. Para bang ganon? Huwag tayo malungkot, mga kapatid. Kung malulungkot man tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa because there will be a time of judgment. Hahatulan ng Diyos ang lahat. Okay? At dun sa paghuhukom, sa ating mga Kristiyano naman, ang binabanggit, okay? Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Alam niyo ba yan? Kahit wala pa ang Panginoon, katulad mo na ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi tinuring na tayong anak ng Diyos. At anuman meron kay Kristo, meron tayo. At ang sinasabi rin tayo ay pinaupong kasama niya sa kalangitan. Katabi niya, mga kapatid. Mahalagang matanto natin na tayo ay katulad na ng Panginoon at magiging katulad pa niya. Sa pagitan ng dalawang pangyayaring ito ay ang anumang ginagawa natin bilang isang taong buhay ang pag-asa. Katulad na tayo ng Panginoon, mga kapatid, kahit tayo nasa daigdig pa, hindi magiging katulad pa lamang niya. Sa makatuwid ay ginagawa natin ang marapat dahil tayo katulad. Hindi kayo nagpapakabait para maging katulad ni Kristo. Nagpapakabait tayo kasi katulad na natin ang Panginoong Hesukristo. Naintindihan po natin? Hindi tayo nagpapatawad para maging katulad ni Kristo. Nagpapatawad tayo dahil katulad natin ang Panginoong
Jesucristo. Itinulad na tayo sa Kanya, mga kapatid. So, nagpasan na natin yan, mga kapatid. Punta tayo doon sa ating buod. Kasi naipaliwanag ko na eh. Nagmamadali ako eh. Nauunahan ko yung PowerPoint, mga kapatid. Kaya pagka, mga kapatid, nauna ako sa PowerPoint, okay, na-discuss ko yung point, kaya yung PowerPoint has no more power. Let us go to our buod, mga kapatid. Hindi po totoo. Sabay-sabay para masarap. 1, yung basang nag-agahan ha. At saka nanangalian ha. 1, 2, 3. Hindi nila napapansin. Ang buhay Kristiyano ay isang lakbayin. May layong umunlad sa pananampalataya, isang pananampalatayang nararanasan ng mga tao sa ating paligid. Kung wala po ang pag-unlad sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay nalinlang tayo at nadaya na magbubulid sa atin sa kapahamakan. Tandaan nating tayo'y nakikipamayan lamang sa mundong ito sapagkat tinawag tayo tungo sa walang hanggan. Magandang hapon po, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po muli sa buhay ni Pastor Dodo na nagbahagi ng salita ng ating Diyos ng mensahe sa hapong ito. Mga kapatid, marami ba tayong natutunan ngayong hapong ito? Amen, amen. So, partner? Hindi lamang ito pagtutupad, kundi isang tugon sa kanyang kabutihan. Isa pasasalamat sa Diyos na hindi nagkukulang. Amen. So ngayon po, dadako naman na po tayo sa isa pang parte ng ating pagsamba. Ito po yung pagkakaloob. So tinatawagan po namin si Tita Grace para po pangunahan po tayo sa offering. Wow, ang saya-saya naman. Masaya po ba kayo mga kapatid? Happy anniversary po. Ay parang di happy. Happy anniversary mga kapatid. Ayan, amen. So, busog na po ba tayo? Oh, amen. Busog tayo, no? Busog tayo sa salita ng Diyos. Yun naman po dapat ang unang mabusog sa atin eh. Tama po ba? Yung ating kaluluwa mabusog sa salita ng Panginoon. At yung tiyan, maya-maya, konting tiis na. Mga kapatid, so dadako naman po tayo ngayon sa paghahandog, sa pagbibigay, bilang isang inatas o inutos ng ating Panginoong Diyos. Kanina po, sa unang bahagi ng pagtuturo ng ating Pastor Dodo, ay binanggit niya po ang Philippians 1 po. Na ang sabi doon, si San Pablo, si Apostol Pablo, ay nagpapasalamat. Ganun na lamang po yung pagpapasalamat niya sa mga taga-Filipos, yung iglesia ng Philippians. Dahil una, sa kanilang tiyaga, pagsisikap na, sabi nga ni Pastor Dodo, consistent po sila. Consistent sila sa paglalaganap ng mabuting o magandang balita ng Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, pagdating po natin sa Philippians 4, hindi lang po yun ang pinagpapasalamat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, yung church ng Philippians. No? Pinagpapasalamat din po niya, kagaya kanina nabanggit din po ni Pastor Dodo, yung tulong ng mga taga-Filipos sa kay Apostol Pablo at consistent din po sila sa bagay na yan mga kapatid. No? Kaya nga po,
Pag pumunta kayo sa Philippians 4, verse 19, ito po isang familiar verse, which I know for sure that most of you, or if not all of us, all of you, alam po inyo ito. Sabing ganun ni Pablo sa mga taga-Filipos, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." So, itong verse na to, sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos. Tingnan po natin kung bakit. Pwede po ba kayo makibukas sa akin po? Sana naiano ko rin. Sa Philippians 4, mga kapatid. Basahin po natin sa verse 10. Mula verse 10. Sabi ni Pablo, "Labis akong nagagalak." So ang kausap po dito ni Pablo, ang iglesia ng Filipos. "Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin." So mga kapatid, sa mahabang panahon, ipinamalas daw ng mga taga-Filipos ang malasakit nila kay Pablo. Sabi pa po ni Apostol Pablo, "Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito." Verse 11, "Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong." Tingnan niyo po yung susunod niya sasabihin ni Pablo. "Natutunan kong masiyahan maging anuman aking kalagayan." No? And then verse 14, tuloy pa po muna natin. So sa verse 14, sabi ni Pablo, "Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap." Sa English, sabi nga parang yung sharing ng taga-Filipos kay Pablo in giving and in receiving. No? Yung naggagalak si Pablo sa pagdamay ng mga taga-Filipos sa kanyang paghihirap. Verse 15, "Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang mangaral ng magandang balita." So pag-alis niya ng Macedonia, sa bawat lugar kung saan may iglesia ang Panginoon, nagpunta, nangaral si Apostol Pablo, wala daw ibang tumulong sa kanya kung hindi ang church ng Philippians. Okay. Verse 16, "Nung ako'y nasa Thessalonica, na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong." Balik po ako 15. Pasensya na mga kapatid. Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Verse 16, "Nung ako'y nasa Thessalonica, may makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong." Mga kapatid, si Apostol Pablo, wala siya sa Filipos. Nasa ibang lugar siya sa Thessalonica, pero yung tulong ng Philippians nakakarating sa kanya. At hindi lang daw isang beses, no? Kung hindi maraming ulit, sabing gano'n ni Apostol Pablo. Verse 17, "Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kung hindi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala." Ito yung gusto ko pong bigyan ng yung kanina sabi kong ang ganda ng sinabi dito ni Pablo, mga kapatid, ulitin ko, sabi ko noon, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. No? Hindi dahil hinahangad niya yung ibibigay ng Philippians. Kung hindi, nais ko makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. So, mayroong palang gantimpala, mga kapatid, ang pagbibigay. Merong gantimpala ang pagbibigay. In fact, parang sinasabi ni Pablo rito, itong ginagawa niyo para din sa credit ninyo eh. Para din sa kabutihan ninyo. Tuloy po natin. Verse 18, "Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob niya sa akin." So, itong letter niya na to sa chapter 4 na po, sa Philippians, sinulat niya bilang pagkilala daw sa mga kaloob ng mga Philippians kay Pablo, mga kapatid. "Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong niyo sa akin, nahatid ni Epaphroditus." Hirap na pangalan. So higit pa sa pangangailangan niya ang tinatanggap niya mula sa Philippians. Kaya naman,
kaya naman po mga kapatid, sa verse 19, sabing ganon, mga kapatid ni Pablo sa mga Philippians, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Church, tayo bilang iglesia, sabi ni Pablo, ang pagbibigay, ang paghahandog, ang pag-iikapo, sabi ay mabangong handog sa Diyos. Mabangong handog sa Diyos. No? Kaya naman sinabi niya sa Philippians, ibibigay, ito ang sabi ni Pablo, ito ang magiging tugon ng Diyos sa inyo. Ibibigay niya ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So you see, yung generosity sa pagbibigay. Ang generosity hindi lang dahil sa merong kang ibibigay o marami o may sobra kang ibibigay. Kung hindi, ang generosity mga kapatid is more, I would say, of a condition of our heart, attitude ng puso. Yung willingness mo, yung bukas palad mo, yung kabutihan ng puso mo na magkaloob, magbigay, and even to tithe. No po. Kaya sabi niya, bilang tugon ng Diyos, parang sinasabi ni Pablo sa Philippians, si Lord, i-repay niya kayo. If you are generous as a church, then our God can be even more, far more generous. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, this is itong sinabing itong Philippians 4:19 na to. This is in response. This is how God repays or responds to our giving, our generosity. Again, yung willingness and knowing that we have a God that loves us, who created us, who saves us. No, lahat, wala tayong dahilan para hindi magbalik sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? So, ang generosity, nag-uumpisa sa Diyos. Amen. At tayo tutugon. And then God also responds. So, yun po mga kapatid, gusto ko kaya po ito binahagi ko, ang Philippians po, hindi lang nagbanggit si Pablo doon na hindi niya sinabing some of the Philippians, kung hindi sinabi lang niya as a church. So tayo, kagaya na sinabi ni Pastor Ferdy kanina, bilang isang iglesia ng Panginoong Jesus, meron tayong pagkakaisa. Dapat ang mindset natin, even when it comes to giving and tithing and offering, ay nagkakaisa tayo sa isip at sa puso. No? Ganun ang Philippians. Hindi na sila kailangan diktahan. No? May kusa sila, nagkakaisa sila sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, as a church, tayo po ay magkaloob bilang tugon sa generosity na ating Panginoon.